Iisang aral, iisang doktrina, iisang katawan, isang pananampalataya, yan ang tinitindigan ng Iglesia ni Cristo. Isang doktrina, isang pamamahala, isang Diyos, isang tagapamagitan. Nagkakaisa sa isang katawan. Kaya kung mayroong mga nang-aapi, isa man sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, ay nagkakaisa ang buong miyembro. Bakit? Anong dahilan? Iisa ang katawan. Sakit ng isa, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Natatandaan po ninyo, may lumabas na video si Erwin Tulfo na nagbabanta. Matindi yung kanyang pagbabanta. Parang hindi senador, parang hindi politiko na mataas ang katayuan. Senador, ganon siya magsalita. Binaluktot na ngayong batas. Gusto pang manakit. Nasaan ang good manners and right conduct mo, Erwin Tulfo? Ang mabuti po, para malinawan kayo, ay panoorin po natin yung kanyang pinagsasabi patungkol kay Senador Alan Cayetano at kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Bumati sa lahat ng mga kababayan natin, mga kapatid, ng isang magandang araw po sa inyo lahat. Pagpasensyaan nyo na po yung aking background kasi nandito ako sa ilalim ng punong kahoy. Ayan. O, kikita naman ninyo. Malamig kasi dito. Tsaka linggo ngayon, walang pasok, walang trabaho. Tuloy po natin yung video. Napanood po ninyo yung pinagdadaldal ng magaling, mabait na senador, Erwin Tulfo. Talaga namang kung hindi ka magpipigil ay talagang ma-high blood ka, makakapagsalita ka ng hindi maganda sa tao niya. Dahil nalasing na siya sa pera, kapangyarihan. Fake na ngayon, ginawa nilang pag-agaw ng mga kapangyarihan. Ganyan pang sinasabi. Siya yung nagsalita ng bend the law. Opo, siya po yung nagsalita doon sa Blue Ribbon Committee hearing noon. Ito, ipapanood ko po sa inyo kung paano niya binanggit yan. Kausap niya dyan si Senador, yung isa pa na nang babaluktot ng batas, nasa ombudsman ngayon. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa mata. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. At sama ng mga imahe nila. Hindi sila karapat-dapat sa kanilang mga pwesto, sa kanilang mga katungkulan. Paano sila magiging tagapagpatupad ng batas kung babaliin din naman nila ang batas? Alam po ninyo, mga kababayan, ang sarap sumamba sa Iglesia ni Cristo. Lahat ng nangyayari nagaganap sa ating lipunan ngayon, itinuturo sa Iglesia ni Cristo. Hindi na namin ipinagtataka yan, yung kaguluhan, bangayan ng mga politiko, pagpapatupad ng baluktot na batas, yung tumitira doon sa mga mali, ginagawang masama. Nakasulat lahat yan sa Biblia. Subukan mong makinig. Subukan mo lang dumalo sa mga pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Malalaman mong totoo yung aking mga sinasabi. Hindi ko sinasabing mag-iglesia ka. Makinig ka lang. Ngayon, mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang pasyon ng pamamahala. Hindi po natin alam. Basta't sinasabi nila, panalangin natin ang ating bansa, yung mga namiminuno sa ating bansa na magkaisa,
na magkaroon ng matalinong pagpapasya, mapagpakumbabang puso, ipatupad yung dapat ipatupad ng naaayon sa batas. Kung may mga kasalanan yung mga sinasabi nilang nagkasala, edi idaan nila sa tamang proseso. Nakakalito na nga eh. Kanina lang, sumamba ako, kanina umaga. Yung nangyayari ngayon sa ating bansa nakasulat sa Biblia. Hindi po ba? Pero yung sasabihin mo, kakalagkarin mo kahit matanda ka na, kukwilyuhan, sisipain. Ano ka? Sinuswerte? Sige, subukan mo. Ikaw, Erwin Tulfo. Itag ninyo siya. Pag napanood ninyo ang video nito, itag ninyo siya. Para mapanood niya kung anong pakiramdam. Tumutulong nga kami sa mga hindi kapananampalataya, sa mga inaapi. Hindi lalo na yung mga kapatid namin na inaapi. Nasa tama yung pinaglalaban ni Senador Rodante Marcoleta, tapos gaganyanin mo lang. Subukan mo lang. Noon, hinahangaan sila, yung mga tulpo. Si Erwin, si Rapi, hinahangaan. Ang daming humahanga sa kanila noon. Noong nasa TV pa sila, radyo, noong hindi pa sila pumasok sa politiko. Subalit ngayon, mababasa ninyo sa social media, sa lahat ng platform sa social media, ang daming mga nagagalit sa kanila. Lalo na kay Erwin. Ultimo yung kapatid niyang si Ben Tulfo. Hindi siya kinukonsinti. Alam po ninyo ang sabi nga ni Senador Peter Alan Cayetano. Ang sabi niya, parang mayroong hindi maganda sa kanyang tawag nito, mentality state. Ang tawag ba doon? Parang kulang na lang sabihin niya na may tama sa pag-iisip. Kasi isang senador, mataas na posisyon ang kanyang hinahawakan. Tapos ganyan yung asal niya. Yan ba ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee? Paano niya pang hahawakan yung maselan na yan na sangay ng Senado kung ganyan ang kanyang asal? Sa totoo lang, ito, hinala ko lang, maaring hindi magtatagal, hindi na siya sa kanyang mga account sa social media, hindi na siya maglalagay ng comment section. Ito ang hinala ko. Maging si Senador Gwen, si Gatchalian, Win Gatchalian. Puro pambabatikos ang tinatanggap nila sa kanilang mga comment. At pati si Lacson, ganun din. Kaya ewan ko kung magtatagal sila sa Senado, kung magtatagal sa politiko, ang ganyang mga style. Sa Lunes, malalaman kung ano ang mangyayari sa Senado. Tiyak, maraming mga mamamayan ang pupunta riyan. Alam po ninyo, noong natapos yung ginawa nilang Senador Rodante Marcoleta na hearing sa 18 ex-marine, ang daming mga naghihintay sa kanila sa labas ng mga tao. Ang sinisigaw nila, Rodante Marcoleta. Maraming nagmamahal kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi lamang po Iglesia ni Cristo. Kahit hindi Iglesia ni Cristo, may mga nagmamahal sa kanya. Kaya nga nanalo siya bilang senador. Tapos sasabihin lang, kukwilyuhan, kakalagkarin, sisipain. Ano ka, siniswerte? Sige, subukan mo lang. Wala kang pinagkaiba kay Epifanio Labrador. Parehas kayo ng pag-uugali. Bueno, maraming salamat po.